Bringing hope the world over. Hope Channel. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Tayo po ay dumako na naman dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Sana po sa ating po mga talakayan ay patuloy tayo naakay na lalo maging malapit sa Panginoon at lalo tigit na maganap natin ang kanyang mga kalooban. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating talakayan, muli na naman po natin makakasama ang masigasig po natin at palaging handa na manggagawa ng Panginoon, Pastor Rudy Nepomuceno. Welcome po, Pastor. Thank you, Pastor Ben. Purihin po natin ang Diyos sa patuloy na karapatang binibigay sa atin sa pagkakataong ito tayo mag-aral sa magitan ng programang ito ng Oras ng Pag-aaral. Okay, maraming salamat, Pastor. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating ika-11 leksyon. Napakabilis po ng ating mga panahon. At minsan pa, ang ating pong pag-aaral sa quarter na ito ay may kinalaman sa pagdidisipulo. At ito naman linggong ito, itutunghayan natin ang pagdisipulo ng mga espiritual na leader. Pagkatapos po ng leksyong ito ay ating maunawaan ng impluwensya ni Jesus ay tuwirang nakaugnay sa pagyakap at pagsasakabuhayan ng mga alagad ng mga bagay na mahalaga sa kaharian ng Diyos. Gayon din naman, nasain natin na tayo maging epektibo sa pagtulong sa ating kapwa na maganap ang kanilang misyon para kay Kristo sa pamamagitan nito ng paghuhubog ng mga katanging Kristiyano sa kanilang mga buhay. Gayon din naman, pagkatapos natin leksyong ito ay meron tayong mga gawain din gagampanan. Sanayin po natin na tayo ay magkaroon ng 4 o 5 mga tao na gagawin din nating alagad ng ating Panginoong Hesus na sila rin ay magtataguyod ng kaharian ng ating dakilang Diyos. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, dadako na naman po tayong muli sa ating pananalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Nepomuceno. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na nasa mga langit, maraming salamat po sa patuloy ng mga biyayang masagana mong pinagkakaloob sa amin, buhay, kalusugan, higit sa lahat sa mga pagpapalang material at espiritual upang kami maging daluyan ng mga pagpapalang ito sa kapanatuhan, pakinabang ng aming kapwa-tao. Pagpalain po patuloy ang aming pag-aaral, ang banal na Espiritu punawa, ang tanging maging karunungan namin at nawa po sa bawat mga pag-aaralan namin ito, maging bahagi naman ito ng aming desisyon na isa kabuhayan, maging bahagi ng aming karanasan sa araw-araw, alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang susing kaisipan po ng ating pag-aaral sa linggong ito ay kung paano ang Panginoong Hesus ay tumawag ng mga alagad sa nakaraan. Siya ay patuloy pa rin po ngayon na nagbibigay ng mga paanyaya sa maraming mga tao sa pamamagitan natin na sila rin ay maging alagad ng ating Panginoong Hesus na magtataguyod sa kaharian ng ating Diyos. Pastor, sa ating pag-aaral ay binabanggit na ang ating Panginoong Hesus nung naririto, ay maiksi lang naman ang kanyang panahong inilagi rito, nasa 3 taon at kalahati. Yes. At yung panahon na yun ay kanyang ginugol sa tinatawag na pagtuturo at pagsasanay ng mga alagad. Ano ba yung kaibahan, Pastor, ng pagtuturo at pagsasanay na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Sa pamagitan ng pagtuturo, na ibabahagi natin ang mga karunungan, mga kaalaman, higit sa lahat ay katotohanan. Yan ay binabahagi natin ang mga bagay na may kinalaman sa kaligtasan. Pero sa pagsasanay, tinuturuan naman natin ang mga alagad at ang mga tao ng mga pamamaraan upang lalong maging epektibo ang ating pagtuturo ng mga katotohanan. So, pamamaraan ang pagsasanay, katotohanan ang pagtuturo. Sa ibang salita po ay itong mga pag-share ng knowledge, ng mga kaalaman, ay kailangang malaman nila kung ano yung dapat nilang malaman. Yes. At kung paano naman sila magiging alagad at kung paano gagawa ng alagad, ito yung mga pagsasanay. Yes. So maraming salamat na sana naging maliwanag sa ating mga kaibigan yon. Now, ng ating Panginoon Hesus ay humirang ng mga alagad. Ano ang mahalagang ginawa muna niya bago niya tinawag ang 12 mga alagad? Ang wika sa tala ng banal na kasulatan,
nagtungo siya sa isang bundok at magdamag na siya'y nanalangin. Mhm. Pagkatapos kinabukasan, tinawag niyang isa-isa yung mga 12 alagad. Nakapag-iisip yun, Pastor Ben, siya na anak ng Diyos, siya na siyang bukal ng katotohanan at ng mga pamamaraan, ay kinailangang makipag-ugnayan sa kanyang Ama sa langit upang pasimula ng isang dakilang bagay. Ito ay isang leksyon na mahalagang matutuhan ng bawat leader na tinatawag upang maging isang disipulo o isang alagad. Oh, so ibig sabihin bago niya ginawang isang mahalagang bagay, nandoon muna yung kanyang pagkonsulta. Yes. Bagamat alam natin ang ating Panginoong Hesus ay siya isa na rin Diyos. Alam niya lahat ng mga bagay, pero ipinakita niya sa atin ang magandang halimbawa rin na anumang bagay na mahalaga, ay ito'y dalhin muna natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Bagamat hindi lahat ng pagkakataon ay nakatala sa Biblia, pero ang ating Panginoong Diyos tuwing gagawa ng isang bagay, gagawa ng isang milagro, magtuturo, o tatawag ng 12 alagad, tumitingala siya sa langit at kumukuha ng patnubay mula sa Ama at kumukuha ng approval ng Ama sa mga bagay na kanyang isasagawa. Pastor, naobserbahan ko nga po ay akin talagang ginawa ng pag-aaral, bawat himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus, bawat bagay na sabi natin na yung hindi pangkaraniwan, ay palagi nating mapapansin na nauna doon sa mga talatang iyon, ay siya muna ay nanalangin. Nung siya lumakad sa tubig, siya nanalangin muna. Nasumpungan natin siya yung mahaba sa pananalangin. Yung bago siya nagpakain ng mga tinapay na yon, ng mga pagkaisa-libong mga tao, ay yung himalang yon ay naganap. Pero sa unahang mga talata ay makita natin ang kanyang munang mga maniningas na panalangin. Sa tuwing siya magpapagaling na may sakit, makikita natin palaging sa unahang mga talata ay naroon yung mga pananalangin. So, panalangin ay isang paraan upang tumanggap ng kapangyarihan mula sa langit, mula sa Ama, upang magampanan ang mga banal na bagay. Maganda, Pastor, ating tunghayan ng salita ng Panginoon sa aklat ng Lucas. Dito napatala yung pagkakahirang ng Panginoong Hesus sa 12 mga alagad. Ito'y makita po natin sa aklat ng Lucas sa Kapitulo 6, talatang 12 hanggang 16. At nangyari ng mga araw na ito, na siya'y napasabundok upang manalangin. At sa buong magdamag, ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. At ng araw na, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad. At siya'y humirang ng 12 sa kanila, na tinawag naman niyang mga apostol. Si Simon, na tinawag naman niyang Pedro. At si Andres, na kanyang kapatid. At si Santiago, at si Juan. At si Felipe, at si Bartolome. At si Mateo, at si Tomas. At si Santiago na anak ni Alpeo, at si Simon na tinatawag na Masikap, at si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging dilo. So, Pastor, mula dito nakita natin kung paanong nagpasimula ng ating Panginoon Hesus na humirang ng mga alagad. At mapansin talaga natin dito na napakahalaga ng paggagawin niya paghirang ng mga alagad. Kaya siya ay magdamag na nanalangin. Isa pang bagay ang dapat matutuhan natin dito, Pastor Ben. Marami kasi mga teologo, mga nag-aaral ng relihiyon, nagsasabi na maraming pagkakataon na ginamit ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos sa kanyang pangangaral, sa kanyang patawad na kasalanan, sa kanyang mga milagrong ginawa. Pero sa patunay, na bago niya gawin ang isang bagay, siya muna'y nananalangin, yan ay gawain hindi ng isang Diyos. Gawain niya ng karaniwang tao na mayroong banal na gawaing isasagawa. Kaya ang ating Panginoong Hesus sa lahat ng karanasan ng kanyang buhay ay hindi gumamit ng kanyang pagka-Diyos, kundi ang kanyang pagiging tao, datapat kapangyarihan sa magitan ng banal na Espiritu na kanyang natatamo sa magitan din ng panalangin. So nandoon yung pinapahayag na ang ating Panginoong Hesus ay dumipende sa Ama. Hindi siya tumiwala sa kanyang sariling karunungan o kakayahan o galing sa pagpili, kundi nandoon yung kanyang pagkilala na mahalaga na siya ay umuugnay sa Ama sa gagawin niyang napakahalagang pagpili ng mga tao. Yes. Pastor, dito sa ating pag-aaral din ito, makita natin, isang binibigyan na din, ay yung pangangailangan ng karunungan. Kaya nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Nanalangin siya at hiningi niya sa Ama na bigyan siya ng karunungan sa gagawin niyang pagpili. At dito pinapakita niya na siya ay dependent sa ating Ama bilang isang tao. Pero siyempre, bilang isang Diyos, ay kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay sapagkat siya ay mayroong kapangyarihan.
Pastor, ano ang mga biblikal na formula upang mabago ang isang tao at ang ating lipunan? Paano nagaganap ang mga pagbabago? Sa pagganap natin ng ating gawain bilang mga alagad, tayo yung hahayo, paroroonan natin ng tao, papadala natin ng salita ng Diyos. Pero paano nagaganap ang mga pagbabago sa buhay ng tao at ang ating lipunan? Sa tala ng Ebanghelyo, sa Ebanghelyo de San Juan, ang mga alagad kasi nung una, bago pa sila tinuturuan ng ating Panginoong Hesus, ay mga may hina ang loob, matatakutin, kulang ng karanasan, sa kanilang pakiwari sa sarili, hindi sila karapat-dapat at di pa handa upang maggumanap ng tungkulin ng pangaral, pagkikayat ng kaluluwa. Pero binigyan sila ng lakas loob ng ating Panginoong Hesus. Lalo nang bago siya umalis, sabi kayo niya, ipagkakaloob ko sa inyo ang ibang mang-aaliw. At siyang magtuturo sa inyo tungkol sa kasalanan, siyang magtuturo sa inyo tungkol sa katwiran, siya rin na magtuturo sa inyo tungkol sa kahatulan. At kapag siya, wika, ay dumating na sa inyo, aakayin niya kayo sa buong katotohanan. Kaya ang pagtuturo ng katotohanan ay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, at sa magitan nito ang mga alagad ay nakaranas ng panibagong kalakasan at karunungan at lakas ng loob upang sila'y humayo, taglay ang pabalita ng pagliligtas. Okay, Pastor, yung binanggit nyo ngayon, masumpungan natin sa Aklat ng Juan, ano? Yes. Aklat ng Juan, Kapitulo 16, ito yung pangako ng Banal Espiritu. Na kapag sumakan nila, ay ang Banal Espiritu ang siyang gagawa sa kanilang mga buhay. So magandang atin tunghayan sa Juan Kapitulo 16, talatang 7 hanggang 14. Ito'y napakagandang mga talata, aray aking babasahin. Ganito wika. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol. Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Tungkol sa katuwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa paghatol, sapagkat ang prinsipe ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo mga tiis. Gayon may, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako, sapagat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipahayag. Yan. So, Sa kauna-unahang pagkakataon, Pastor Ben, dito ginamit yung salitang Grego na parakletos, mang-aaliw. Ibig sabihin ng parakletos ay one who stands beside, kaagapay. Kagapay. Napakainam na malaman, Pastor Ben, na sa anumang karanasan ng buhay, lalo na sa pagbabahagi ng katotohanan at pagtuturo tungkol sa kaligtasan, meron tayong kaagapay. Yung significant other. Yung isa na umaaliw sa atin, nagpapalakas, nagtuturo, sumusumbat, nagpapaalala, ginagawa lahat ng bagay kinalaman upang ang isang disipulo ay maging makapangyarihan at matatag ang loob sa kanyang gawain. At yung kaagapay na yon ay kapantay din ng nagsugo. Yes. At yun ay napakahalaga. Ang ating mga alaga dito ay nalulumbay dahil nalaman nila ang pag-alis ng ating Panginoon. Pero nung mangako ang ating Panginoon na susuguin niya ang mga aliw, ay doon sa original na sinabi niyo nga, Pastor, na salitang Grego, parakletos, ay isa na kagaya ng magsusugo upang tumayo sa kanyang lugar. Pastor, sa ating pag-aralin, nakita natin ang pagdating ng Banal na Espiritu. Ano ba ang naging kapakinabangan ito sa mga alagad? Para sa mga alagad, 12, at bukod doon, later on, 72 pa na dagdagan, ba? Ay hindi lamang sila nakaabot sa pagkaalam ng buong katotohanan, kundi
sila ay itinalaga, they were ordained, sila ay na-commission ng banal na Espiritu upang humayo na nagtuturo ng spiritual knowledge sa mga tao na kanilang naaabot. Magitan din ang kanilang personal na mga karanasan na ipahayag nila ang kahulugan ng tunay na relihiyon at ang mga alagad ay nabuhay ng mga witnesses, mga saksi sa pagbabagong nagawa ng Diyos sa kanila magitan ng banal na Espiritu. So, hindi nila magagawa ito kung walang banal na Espiritu. Yes, at ang banal na Espiritu nga siya nagbibigay ng spiritual knowledge, ng kaalaman. At yun ay kinakailangan mai-translate, yun ay kinakailangan maihayag magitan ng kanilang pagbabago ng kanilang likas. Kaya nakita natin na naging pagbabago ng mga alagad. Si Pedro na mayabang, si Pedro na malakas ang loob, si Pedro na mabunganga, wika nga, ay nabago at naging isang dakilang alagad ng Ebanghelyo. At nabanggit nyo kanina, Pastor, sa bungad natin ng pag-aral na yung mga alagad nung una ay matatakutin. Yes. Mahina ang loob nila. Pero nung tanggapin na nila ang banal na Espiritu, ay nagkaroon sila ng tapang. Naging bold sila sa pagpapahayag ng salita ng At Panginoon. hindi lamang yun, Pastor Ben, sapagkat ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos ang susi ng kaharian. At ang mga susi ng kaharian ay tumutukoy sa salita ng Diyos. At sila ay naging caretakers, tagapag-ingat, tagapangasiwa, tagapagbahagi ng salita ng Diyos na siyang buong katotohanan. So isa pang leksyon siguro makita natin dito, Pastor, ay kapag ang tao ay nagkaroon ng pasanin, ay karagdagan ding responsibilidad na nagkakaroon tayo ng udyok na tayo ay gumawa sangayon sa tinanggap natin mga responsibilidad. At yan ay kaloob pa rin ng banal na Espiritu, yung pasaning yon, yung concern na yon, yung marubdob na hangarin na banal na Espiritu ay maibahagi sa kapwa natin na nangangailangan ng kaligtasan at ang katotohanang taglay niya. Pastor, maaari kaya meron tayo mga kapwa Kristiyano na hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos o hindi nagdidisipulo o humahayo para ipahayag ang salita ng Diyos, ay maaari kayang wala sa kanilang puso talaga yung burden ba? O maaari kayang sila ay hindi pa tumatanggap ng banal na Espiritu? O ano kaya? Hindi naman sa gano'n, kundi hindi pa nila naabot ang tunay na lundo ng conviction ng puso at isipan. Pagkat ang banal na Espiritu din ang aakay sa atin sa buong pagtatalaga at buong pagkakaisa sa gawain ng banal na Espiritu. Yan ay gawa din ang gawain ng Espiritu Santo. Kasi Pastor, may mga nagsasabi kasi na ay basta ako ay sumisimba, okay na sa akin yon. Para bagang sarili lang nilang kanilang inisip, ano? Mangyari kasi, ang pagkakilala na sa ating Panginoong Hesus ay siyang Savior lamang, hanggang doon lamang. Pero ikalawang yugto, ikalawang bahagi ng pagiging alagad ay yung kilalanin mo siya bilang Panginoon na nag-aatas, nag-uutos, nagtatalaga at nagkukomisyon sa atin na humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Wala pa sa ganoong antas ng pagkarelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin hindi pa ganun kalapit. May pagkakilala na sa ating Panginoon at tapat naman ng puso talagang kinikilala ang ating tagapagligtas, pero wala pa sila sa konbiksyon na sila magkaroon ng pasanin, na sila'y humayo at sundin ang pag-uutos ng ating Panginoon na gawing alagad ang mga bansa. So yung level ng transformation ng karakter ay hindi pa naisasagawa. Nandun pa ramang sila sa level ng pagkaabot ng katotohanan. Pero yung pagbabago sa buhay nila ay hindi pa dumarating. At yun ang kinakailangan maunawaan ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin na hindi rin kompleto pa ang ating pagiging alagad kung tayo ay nandoon pa lamang sa level na kumilala pa lang sa Kanya bilang tagapagligtas, pero hindi pa sumusunod bilang Panginoon siya ng ating buhay. Yes. So yung experience ay wala pa. Wala pa. So minamahal na mga taga-subaybay, tinapakahalaga na ating tunghayan, ating suriin mabuti ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Tayo ba ay nandoon na sa antas ng level na tayo ay nakahanda ng sumunod sa mga tagubili ng ating Panginoon?
yayamang tinawag tayo dahil mayroong misyon ang Diyos at tayo ang kanyang mga kinatawan dito sa lupa na gagamitin. Tayo ba'y nakaabot na sa pamantayang handa na nating ibigay ang ating sarili para sa Kanya at maging kasangkapan niya na gagamitin na hindi lamang tayo maligtas, kundi ang maabot din ng mas marami pa mga tao na maligtas din at maging tagapagbana ng langit na bayan. Pero isang bagay, Pastor Ben, ang mahalaga na maunawaan natin, may bahagi ang emosyon. May bahagi ang pakiramdam sa pag-abot natin sa level ng transformation. Malungkot na nangyayari sa karamihan ng mga tao ngayon sa panahon natin na masyadong mas matayog ang emosyon kaysa katotohanan. Ang kanilang pakiramdam ay para bagang ang Panginoong Hesus ay personal property nila. Sinabi sa akin ni Lord, inutusan ako ni Lord na ganito at ganito. Yung emosyon nila ay napakalakas. At sa maraming mga pagtitipong nakikita natin kung paano ang emosyon ay malaki ang bahagi na gagawa sa karanasan ng mananampalataya. Pero emosyong nagpapawalang kabuluhan naman sa katotohanan. So yun ang mapanganib din. Mapanganib yun. Hindi natin binabaliwala ang emosyon sapagkat napakahalaga ng emosyon. Pero kung kulang sa kaalaman o binanggit nyo nga, binabaliwala pa ang mga kaalamang espiritual na itinuturo ng banal na kasulatan o masumpungan sa banal na kasulatan ay magiging kapahamakan din ng tao. So, mahalaga marahil ay nandoon yung balance. Meron tayong kaalaman sa banal na kasulatan, alam natin ang kahilingan ng Panginoon sa atin, and at the same time, naroon naman yung ating pagsamba na punong-puno ng kagalakan, nandoon yung emosyon. At naroon din yung prinsipyo, hindi pwedeng paghiwalayan. At nadadama natin yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. So, sa magitan ng katotohanan, at saka sa magitan ng gawain ng emosyon na madama ang presensya ng ating Panginoong Hesus sa ating karanasan, diyan tayo naaakay sa spiritual transformation. Nababago ang ating kabuhayan at ang ating karakter. Tama yung Pastor. At saka, meron ako napakinggang ilang mga kasama natin. Sabi niya, hindi ka po pwede yung puro emosyon. Sa isang banda, hindi naman din po pwedeng walang emosyon. Yes. Kasi kung minsan naman, nasa atin ngayong katotohanan o alam natin ang katotohanan, pero kung atin naman itong ipahayag ay para bagang tayo ay parang hindi totoo ba? Yung bang kulang sa damdamin ay hindi rin nakalulugod naman sa Panginoon. Wala kasi yung patotoo ng karanasan niya na naranasan ko ito, natikman ko ito, nalasahan ko ito, kinain ko ang bagay na ito at naging bahagi ng aking pagkatao. Kaya may buhay, may sigla. Buhay. So, nandoon yung pagpapahayag kung ano ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Yes. Nandoon talaga yung lalabas sa ating bibig, yung karanasan natin sa Panginoon. Na kuminsan kasi ngayon, natatakot tayo na baka sabihin, nagiging emotional ako. Kaya sabihin ko na lang, basta sabihin ko lang, pero without feelings ba? Pero nakita natin na ang balance ay yung sinasabi natin ng karanasan natin sa Panginoon, at the same time, nandoon yung damdamin na tayo nagagalak o kung tayo ay nalulugod o anuman. Kailangan kasi sa ating pagbabahagi ng katotohanan, may authority. At ang otoridad at ang gagalis, bagay natin personal witness, yung kung paano natin naranasan ang lahat ng mga bagay na binabahagi naman natin sa ating kapwa-tao. Tama po sinabi niyo kasi meron din ako nakita minsan na nagpatotoo talagang siya napapaiyak pa, ay talaga namang maramdaman mo talagang nakaka-touch ba. So, wag nating alisin ang emosyon. At the same time, yung ating emosyon naman ay guided by the principle. Hindi dapat mangibabaw. Hindi dapat mangibabaw. Sa kaalaman. Pero nakapaloob pa rin ang emosyon sa mga katotohanan ng ating dinadala. Pastor, sa ating pag-aaral dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, sa talatang 39, ipinahayag ng Panginoon Hesus ang talinhaga ng bulag na umaakay sa kapwa bulag. Na sa konteksto ng paggawa ng alagad, anong mahalagang mga leksyon ang ating mapupulot mula sa karanasang ito? Marahil, Pastor, ay ating basahin muna ang sinasabi dito sa Lucas, Kapitulo 6, talatang 39. Ganito ang wika. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinhaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag? Di baga sila mga bubulid, kapwa sa hukay? So, sa konteksto, Pastor, ng paggawa ng alagad, ano mahalaga mga leksyon o aral ang ating makikita mula rito? Ang isang bulag ay isang taong hindi nakakakita, no? Ibig sabihin nun, hindi niya naranasan.
hindi niya nakita, karaniwan sa tao, yung isipang to see is to believe, ano? Yung makita ang isang bagay ay sampalatayanan. So, ito may kinalaman sa ating spiritual experience. Napag-aralan natin na ang spiritual knowledge ay importante para sa ating spiritual experience at spiritual transformation. Kung hindi pa natin naabot ang pangako ng banal na Espiritu na kapag siya'y dumating, ay aakayin tayo sa buong katotohanan. Kung hindi pa natin naabot yun, at hindi pa rin naita-translate sa personal na karanasan natin, magitan ng ating buhay, para tayong bulag na maakain ng kapwa bulag at pareho mahuhulog sa bangin. Ibig sabihin, Pastor, ay hindi tayo makapagpapatotoo sa mga bagay na wala ka nang makaranasan. Yes. At kung minsan naman ay mahirap din naman magtuturo ka na isang bagay na ikaw nga mismo hindi mo naunawaan o naging karanasan. So napakahalaga ng karanasan na yung mga karanasang ito ang atin ding naibibigay ng nagagawang patotoo. Ang wika nga sa atin ang ating pangaral ay hindi lamang makapangyarihan sa pagitan ng kung ano ang ating sinasabi, kundi higit sa lahat, mas makapangyarihan sa mga bagay na nakikita sa atin, yung pinapahayag ng ating likas, ng ating kabuhayan. So, Pastor, ibig sabihin nito ay yung ating mga buhay, talagang kinakailangan maging lumalakad tayong katotohanan na maaring mabasa ng mga tao. Ibig sabihin ay isinasakabuhayan natin ang mga aral ng ating Panginoon at alam natin ang mga aral na ito at ating isinasakabuhayan. Yes. Na kung ito'y makita sa atin ng ating kapwa, ay maaari silang sumunod sa atin. So yung ating buhay, nagiging witness, naging patotoo ng mga bagay na ating sinasalita bilang bahagi ng katotohanan. Tama, Pastor. At saka dito nga tayo, nagkakaroon ng lalong nagiging authority na maganyak ang iba na sila rin ay sumunod sa atin at maging alagad din ng ating Panginoon. Dahil nakikita nila ang ating magagandang buhay. Pastor, meron ako nadinig na sabi na, wala akong hilig sa relihiyon. Hindi ako partikular sa Diyos. Pero dahil nakita ko ang buhay ng aking kapitbahay, ay gusto ko ang buhay na yon. At gusto kong tularan ng kanyang buhay. Ay kapag tinularan niya ang buhay ng kanyang kapitbahay, ay yun ay isang alagad ng Panginoon, ay di, ang direksyon din niya ay maging alagad ng Panginoon. Ganyan makapangyarihan na pang-akit ang ating buhay. Kung ito'y naaayon sa likas at gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Pero meron ding isang extreme ito, Pastor. Yung nagsasabi naman na siya ay lingkod ng Diyos at nagsasabing siya ay malapit sa Diyos. Pero kapag tinitingnan naman ng kanyang kabuhayan ay may ibang nakikita rin, ay sinasabi ng iba rin na ay kung siya ang tutularan ko, baka mapahamak din ako. Yes. O kaya naman ay ba't ako susunod sa kanila? Ay mas maging ganda naman yata ang buhay ko sa kanila. Kung bagay, parang sinabi na, kung sa kanya lang naman, mas matino pa ako na hindi mananampalataya kaysa sinasabi niyang tagasunod ni Kristo, pero tingnan mo naman ang buhay. So, yun yung mga both extreme na kailangang mabantayan din natin. Hindi natin may iwasan o matatakasan yung kasabihang, we are either for or against Christianity. Ang ating karanasan, ang ating pinakikita sa ating kapwa-tao, ang ating kabuhayan, ang ating karakter ay maaaring laban o ayon sa pagiging Kristiyano. At ang Kristiyano ay nakahayag magitan kung paano niya siya nasa kabuhayan ang mga bagay na natutuhan niya sa ating Panginoong Hesukristo. So, napakahalaga nito, Pastor, lalo tigit sa ating paksa na ating tinatalakay ang pagdisipulo ng mga spiritual na leader. Ay, ang sabi nga, ang leader ay sinusundan ng mga follower. Ay, ano kaya, saan kaya susunod sa atin ang ating mga miyembro? Anong halimbawa ang ating iniiwanan sa kanila? Kasi natural lamang na kung anong ginagawa ng leader, ay sino ginagawa din ng mga miyembro. So, napakalaking kapananagutan ng mga leader na sila mag-iwan ng mabuting halimbawa na yun din ang gagayahin ng mga sumusunod sa kanila. We can like priest, like people, like pastor, like people, like teacher, like people. Kaya kung ano yung nakikita sa umaakay, ay yun ang magiging karanasan ng inaakay. So, mga minamahal natin mga kaibigan, lalo tigit, tingnan po natin ating mga sarili. Kayo po nakakaalam. Kayo po ba ay mga leader ng iglesia?
Kayo po ba ay mga tinatawag natin mga board, mga miyembro ng church board? O ano man ang inyong katayuan sa iglesia? Ay tandaan po natin, kahit hindi tayo magsalita, tayo po ay may mensaheng dinadala sa kanila. O sa pamamagitan ng ating hindi magandang halimbawa, ay mayroong mga nawawalgilit sa pananampalataya. Meron akong gusto itanong, Pastor Ben. Bakit kaya ang pinili ng ating Panginoong Hesus nung siya'y naghanap ng kanyang mga alagad ay yung mga karaniwang mga tao? Karamihan dyan ay mga magsasaka. Doon sa tinawagan niyang mula doon sa palibot ng Bethsaida. Ilan nga ang mga magsasaka at mga mangingisda dyan, ano? Karaniwang mga tao. Bakit hindi niya pinili yung mga leader ng iglesia, yung mga marunong, yung mga miyembro ng may kapangyarihan, yung mga kilala sa lipunan? Yes. Bakit kaya ganoon? Kung ating pong mapapansin sa ating leksyon ay binabanggit po na ang pangunahin dito ay yung pagpapakumbaba. Humility. Yeah. Kasi ito naman ay katotohanan talaga na maging sa ating kapanahonan, ano? Mahirap mong turuan yung mga leader. O sabi na, mahirap mong turuan yung mayaman, yung marunong. May nadinig ako Alam mo, pag ang tao ay nagkaroon na ng titulo, o sabi natin, isa na siyang PhD o doktor na ng filosofya, o kung ano man, ay mahirap mo na siyang turuan. Para bang ang pakiramdam niya, siya na lang lagi tama. Kasi, kaya nga ako may PhD, ako laging tama. Kaya kung, lahat naman ng tao ay nagkakamali. So, mahirap mong i-guide ang isang tao na nagmamarunong o ang akala niya ay siya na ang pinakamagaling. Pero sa banal na kasulatan, maging sa panahon ng mga lumang tipan, ang Panginoon ay palagi nagbibigay ng kanyang paanyaya sa kanyang bayan. Hangad niya at gusto niya na ang kanyang bayan ay makilala sa pagpapakumbaba, sa kapakumbabaan. So marahil hindi natin nilalahat na iginagalang naman natin ang ibang may mga titulo, no? May mga ranggo o may mga katayuan sa buhay na sabihin natin mga leader sa kanilang mga profesyon. Hindi naman lahat yan yung mahirap turuan. Pero pangkaraniwan talaga, kapag ka nakaabot na sa mataas na kalagayan ng lipunan o kaya ay sabihin natin may kapangyarihan o sila ay mayaman, ay para bagang sila na yung gustong magdikta, na para bagang sila na yung palaging tama. At sila yung palangin dapat susundin. So, nandoon yung kapangyarihan ngayon. Kaya, ang mensaheng dinadala ng Panginoon ay tumawag siya ng mga pangkaraniwan. Sapagkat nakita ng Panginoon, sila yung mas madaling tumanggap ng salita ng Panginoon. At sila yung mas madaling pumasok sa kaharian ng langit. Alam mo kasi, Pastor Ben, yung mga mayayaman, yung mga marurunong, yung mga tanyag, kumbaga sa balutan, mas maraming balutan na kailangang iwaksiyan, kailangang iwanan, kaysa isang karaniwang tao lamang na wala siyang gaanong tinatangkilik sa buhay, wala siyang gaanong property na dapat na i-give up. Pero ang ating Panginoong Hesus ay tumawag din naman ng mga dakilang mga lalaki at babae. Andiyan si Nicodemo, na isang pinuno ng bayan. Membro ng Sanhedrin. Membro ng Sanhedrin. Yun ang parang senado ng bansang Israel. Kung iyahambig si Nicodemo, palagay natin kay Juan, ang layo ng agwat. Si Juan ay isang kabataan at karaniwang mangingisda lamang, katulad ni Pedro. Ang mga yan, at tulad ni Andres, ang mga yan ay karaniwan lamang, pero siyang pinili ni Jesus higit kay Nicodemo o higit kaya kay Jose ng Arimatea, na isa rin bantog na lalaking tinawagan ng ating Panginoong Hesukristo. So makita natin na ang qualification ng pagiging alagad ay hindi nasusukat sa pamagitan ng yaman o dunong o kalagayan sa lipunan, kundi sa kanyang pagiging laan na gamitin ng Diyos sa mapakumbaba at maamong paraan, na handang isuko ang anumang bagay na maaaring maging hadlang ng kanyang likas upang hindi siya makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sa karanasan, Pastor, ng mga alagad, nung sila tinawag ng Panginoon, yung mga alagad na mga mangingisda, kung ikaw siguro walang trabaho, para bagang napakadali nga sumunod, ay di sumama tayo. Kasi wala ka namang masyadong iniintindi sa buhay. Pero halimbawa, ikaw isang taong mayaman, ay pasusunurin ka ng Panginoon, parang mahirap kasi maaaring isipin mo, paano yung aking negosyo? Paano yung aking kabuhayan?
ay hindi ako pwede mawala kasi mawawala lahat itong kayamanan ito pagka iniwan ko na ito. So tama yung sinabi mo na marami mga balutan na hindi ganoon kadaling iwanan. Sa ating pag-aaral, Pastor, dito sa aklat ng Sefanias, Kapitulo 2, sa talatang 3, ganitong wika. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Dito ay maging sa panahon ng mga propeta, ay nandoon talaga yung pamanhik ng Diyos na hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang kanyang katuwiran. Mas madaling tumugon ang mga may hirap. Yes. Pangkaraniwan, generally speaking, mas madali silang tumugon sa panawagan ng Panginoon, hanapin ang kaharian ng Diyos kaysa sa mga mayaman at may mga katungkulan. Hindi natin nilalat, ulit ko lang po, no? Hindi lahat ng mayaman ay ganoon. May mga mayaman din naman na minsan lang nila nadinig ang salita ng Panginoon, iniwanan na rin nila ang lahat. At meron din ako mga kakilalang mga ganoon. Nung madinig nilang katotohanan sa unang pagkakataon, walang pakundangan, sila'y nagpasya na hindi nila inalintana kung ano mangyayari sa kanilang buhay. Para sa kanila, ang puso, ang pagsunod sa Panginoon, ang higit pa rin at pangunahin sa kanilang puso. At ang mahalaga sa kanila conversion ay taglay nila ang malaking influensya ng kanilang naging posisyon sa lipunan at para bagang multiplication na magiging bunga noon, samantalang doon sa mga karaniwan ay addition lang sa mga may kakayahan, mga mayayaman, marurunong, may pinag-aralan, mataas sa lipunan ay multiplied ang influensya ng kanilang buhay sa kung pag-uusapan ay ang paghikayat ng kaluluwa. Pastor, gusto rin natin tingnan yung balancing pananaw, ano? Hindi rin naman lahat ng mahirap ay madaling tumanggap sa Ebanghelyo. Yes. Meron din namang mahirap pero lalo tigit ala silang panahon sa Panginoon, ang katwiran nila. Wala na nga ikaw kumakain, ipapasok pa ako dyan. Kailangan ko magtrabaho na lang magtrabaho na kanyang iniisip na lang, hanap buhay na lang na hanap buhay. Yes. Ito po ay aking isang personal na karanasan. Meron akong personal na bina-Bible study. Sabi ko sa kanya, ito ang salita ng Panginoon, ay bukas naman ang kanyang kaisipan, tinanggap niya ng tinanggap ang mga mensahe ng Panginoon, ang mga aral natin nila. Pero pagdating na doon sa ika-4 na utos na ating tinatalakay na ngayon, na ito'y kahayagan ng ating pag-ibig sa Kanya, na tayo susunod sa Kanya sa pamamagitan ng pag-iingat ng Kanyang kautusan, ang sabi niya ay, tanggap ko naman ka lahat ng mga sinasabi ng Biblia. Pero yung kayang binabanggit mo, 4 na utos yan ay Sabat, ako hindi magtatrabaho, ay ibang usapan ng kayan. Kasi kita mo naman ang aking kabuhayan. Isang jeepney driver. Ay, yun hanggang 7 araw na ako yung magtatrabaho, kulang pa. Ay ngayon, isasabihin mo, 6 na araw na lang ako magtatrabaho at ipapahinga ko 1 araw. Ang sabi niya sa akin hindi po pwede yon. Kasi paano ko kakain ng 1 araw na hindi ako magtatrabaho? Kung isipin nga naman natin, 7 araw na nagtatrabaho, kulang pa. Gagawin mo pang 6, ay di lalong kinulang ika. Pero alam mo, sabi ko sa kanya nagkaroon kasi ako ng maganda ng relasyon sa kanya at ako naman ni kanyang pinagkakatiwalaan. Ang sabi ko sa kanya, ba't hindi mo subukan muna ang Panginoon? Bigyan mo siya ng pagkakataon. Sumunod ka muna sa kanya. So sa madaling sabi ay, dahil maganda yung relasyon ko sa kanya at maganda naman ang kanyang mga sunod-sunod ng pagtanggap sa mga aral ng Panginoon, ang sabi niya, okay, sige, bibigyan ko ng pagkakataon yan. Sa Sabado, ako hindi muna lalabas at para mamasahero, kundi ako muna isisimba. Okay. So dinala ko na nakita kami sa church. At pagdating doon ay nagulat siya. At ang sabi niya ay pinagpala siya. So kinamusta ko siya. Anong masasabi mo? Ang sabi niya sa akin ay, ako ikay naramdaman kong pinagpala ng Panginoon. At saka isang bagay ikay nakakatuwa. Ako ikay mahirap lang naman Pero doon sa simbahan, siyempre ako sisimbay ka, edi inisip ko na rin yung pinakamaganda kong damit, ay maisuot ko na rin. Ay nung naroon ka ako, pakiramdam ko, ako'y mayaman na rin kasi ang kasama ko puro ang gaganda rin ng mga kasuotan. Ay siyempre, lahat yung nakapansamba. Aba, ikay para na rin akong mayaman kasi kapantay na nila kung pare-pare kuming maganda ang kasuotan. At saka yung masarap pala yung kayong nakaupo ka lang at ikay paawit-awit at panalangin. At ramdam ko ako'y pinagpala. Lumipas pang ilang mga linggo at kinamusta ko ulit siya. Ano ka ako masasabi mo na ngayon sa iyong kabuhayan? Ang sabi niya sa akin ay pastor, ako'y naniniwala na ngayon. Totoo sinabi mo na dati kasi 7 araw ang trabaho ko,
kinukulang pa rin. Mm. Pero hanggang ngayon, 6 na araw na lang ako nagtatrabaho. Aba, kayo, tingin ko sapat pa at may lumalabis pa. Sabi ko, naroon ang pagpapala ng pagsunod sa Panginoon. Natikman niya kung paano ang Diyos ay Ngayon, naging mabuti. ito yung isang magandang side na mahirap na ayaw basta tumanggap nung una. Not until na matikman niya kung gaano kabuti ang Panginoon at katapat ang Panginoon. Yeah. So, Amen. merong mga mahirap na ayaw talagang tumanggap sapagkat ang iniisip nila yung kabuhayan, Kawalan, ano? kawalan. Pero meron naman mga ang iniisip nila ay unahin muna natin ang Panginoon at subukin muna natin siya. Okay. So, naroon po yung mga magagandang hamon din na may mga taong mahirap abutin. Hindi lang ito yung mayayaman, may mahirap din. At meron din naman mayayaman na pag nadinig din naman nila ang pabalita ng Panginoon, mabilis din naman din silang tumutugon. So, kaligtasan ay para sa lahat ng uri ng tao. No? Mayaman, mahirap, marunong, dukha, kabataan, matanda, lalaki o babae. Ngayon, bago umalis ang ating Panginoong Hesus, matapos na siya ay mabuhay na maguli, at 40 araw na nakasama ng mga alagad, meron siyang tagubilin sa mga alagad noong una, na bago dumating ang banal na Espiritu, ang wika niya ay, maghintay kayo sa Jerusalem. Susugo ko sa inyo ibang mga aliw. Pag ako'y wala na sa inyo, siyang magpapaalala sa inyo sa lahat ng mga bagay na itinuro ko sa inyo. Kaya inatasan ng mga alagad na wait, maghintay. Ano ang kahalagahan nito sa isang leader ng iglesia? Ito'y pag-uutos mismo ng ating Panginoong Hesus. Sila'y nakahanda na sana dahil binigyan sila ng atas, ay nakahanda na silang lumarga na, humayo na. At nakakatuwa naman na may mga tao tayo, mga kasama rin tayo, na pag sinabing tayo hayo, ay talagang excited talagang, larga, sige, wala na tayong hintayin. Pero ang sabi ng Panginoon niya ay, teka muna sandali, maghintay muna kayo. Ito'y napakahalaga na ating bigyan ng pansin dahil hindi naman tayo basta karakaraka lalarga. Unang-una, ay kailangan natin nasa atin muna ang banal na Espiritu. Yes. So, ito marahil ang kadahilan kung bakit sinabi ng Panginoon, magsipaghintay muna kayo. Actually, ito isang pag-uutos na kanya sinabi, magsipanatili muna kayo Sa Jerusalem. sa Jerusalem hanggang tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. So, huwag tayong lalarga o huwag tayong hahayo ng hindi natin kasama ang banal na Espiritu. Baka mauna tayo kasi sa banal na Espiritu. Ay, ako sa akin pong personal na karanasan, Pastor, ay pagka ako mayroong paparoonan o sabi nating pupunta sa gawain ng Panginoon, ay talagang idinadalangin ko muna, Panginoon, hayaan po ninyo ang banal na Espiritu ang aking maging kasakasama sa aking paglalakbay. At kung kami may mga taong kakausapin, ang banal na Espiritu na rin siyang mangusap sa akin. Sa pamamagitan ko ay maipaabot sa kanila ang mensahe. At Pastor Ben, 10 araw sila naghintay sa Jerusalem. At yung mga alagad, mutala nagkakatipon sa mataas na silid sa Jerusalem, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagsasamahan, sa kanilang fellowship. Bago dumating ang banal na Espiritu, mga nahihintakutan, aligaga sa iba't ibang mga bagay. Ang ilan dyan ay kinakailangan pa makatanggap ng karagdagang aral mula sa banal na Espiritu. Pero nung nagkakatipon sila sa upper room sa Jerusalem, they were in one accord. Sa ngayon sa tala ng Gawa, Kapitulo 1, hindi ba? At nung sila ay nagkakaisang isipan na, nagkakaisang diwa, kakaisang damdamin, wala na yung pagkakabahagi, wala na yung pagkakahiwa-hiwalay ng kanilang mga isipan, tsaka dumating sa kanila biyaya ng Espiritu Santo. Tama po, Pastor. Ngayon, ang Espiritu Santo, hindi lamang siyang nagsakdal ng kanilang kaalaman tungkol sa katotohanan. Ang banal na Espiritu din ang nagbigay ng kapangyarihan sa kanila upang sila'y humayo sa pangaral sa iba't ibang mga dako. Ano yung mga nadagdag na mga bagay na ito sa karanasan ng mga alagad noong una? Ang makita natin dito ngayon ay yung pagdating ng banal na Espiritu. Na kung maalala natin ang si Judas ay nawala na sa samahan ng mga alagad, ano? Napalitan na. Pero bago pinalitan, 'di ba? Ganoon din ang pangangailangan, ano? Kagaya ng tanong mo, Pastor. Ano ba ang kailangan? Ay di siyempre nanalangin. At ano pa ang kanilang hinintay? Ay ang kanilang pang isinalang-alang sa pagpili ng mga papalit kay Judas ay yung puspos ng banal Espiritu. Yes. So napakahalaga nito, Pastor, no? Na ang isang leader ay palagi ang nakikita na
siya ipuspos ng Banal na Espiritu o Diyan siya pumasok pinaghaharian ng Banal na Espiritu. Diyan pumasok si Matias, ano, Oho. na siya naging kahalili. Maraming mga pinagpilian, pero ang mga isinalang-alang dito ay talagang sumasa kanila ang Banal na Espiritu. Maging doon sa paghirang din naman, no? Doon sa Acts chapter 6, ano? Yung paghirang naman ng mga diakono. May pangangailangan na tumugon. May mga sitwasyon na kailang humirang ng mga diakono. At again, ang kanilang naging basihan ay sino ang mga puspos ng Banal na Espiritu? Sino yung ang Banal na Espiritu naghahari na sa kanila? Siyempre, nandoon na yung sila'y nananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Hindi pa rin marahil lahat na nananampalataya ay kitang-kita sa kanilang kabuhayan, yung Banal na Espiritu. Ang isang nakita pa rito, Pastor, na magandang ating maisalang-alang ay sumasa atin ang Banal na Espiritu at hayaan natin makita sa ating kabuhayan ang Banal na Espiritu tunay nga na sumasa atin. So, isang bagay yung sinasabi natin na sumasa atin ang Banal na Espiritu at isang bagay yung kitang-kita sa ating kabuhayan na ang Banal na Espiritu talagang nananahan sa ating puso. Okay, Pastor, tayo po ay ang ating oras ay nagtutumulin. Ano ang masasabi mo na sa paanong paraan natin madidisipulo ang mga leader ng iglesia? O kung ihirang tayo ng mga leader, anong nakita mo na mga bagay na dapat maisalang-alang? Merong mataas at banal na pamantayan na inilalahad ang salita ng Diyos tungkol sa leader. Hindi lamang naturuan at siya ay bihasa sa salita ng Diyos. Hindi lamang mapagpakumbaba, maamo, mababang loob, at handang natatalaga ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang buong kabuhayan sa paglilingkod sa Panginoon. Yun nga 12 alagad, nung kanya tawagin, weekend, agad-agad, iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Hindi na nagdalawang isip, hindi na nagdalawang akala, nawala na yung alinlangan, kundi buo ang pagtatalaga, buo ang desisyon na susunod sa ating Panginoong Hesus. Nandoon yung kahandaan na sumunod. Kahandaan. At meron dyan na talagang malaking sakripisyo. Iniwan ang kanilang pamilya, iniwan ang kanilang asawa, mga anak, iniwan ang negosyo, at buong puso, bukas ang dalawang mata, bukas ang kanyang puso at isipan, sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ang iba dyan ay dumaan sa dakilang sakripisyo kahit na nga kamatayan ay kanilang sinuong alang-alang sa Panginoon. So, napakagandang halimbawa ito na sila yung mga maging leader ng ating iglesia. Sa ating pag-aral, mga kapatid, ay walang sino man ang di maaaring mawala. Sabi po sa ating leksyon, kapag tayo nawala, may babangon upang kuhanin ang ating mga lugar. Iniwanan ni Jesus ang mga alagad na kanyang inatasan na humayo at gumawa ng mga alagad na magpapatuloy sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. So, narito ang diwa ng ating pag-aaral, minamahal mga kaibigan. Tayong lahat ay tinatawagan ng Diyos, maging kanyang mga alagad, at mga alagad na aabutin din ang ating kapwa. At sa pag-abot natin ay ipinapakita natin na maging magandang halimbawa kung paanong tayo maging leader. Hindi lang tayo basta nagnanais na sumunod sa atin o hindi tayo nagnanais na basta lamang gumawa, kundi gumagawa tayo, nag-iiwan ng magandang halimbawa na tutularan din ng ating mga kasamahan. So, minamahal mga kaibigan, sana po ay sa pamamagitan ng pag-aaral nito ay maakay po tayong lahat na tayo maging mabuting halimbawa sa iglesia, maging mabuting halimbawa sa ating lugar na ginagalawan. At sa ganung kaparaanan ay masasabi natin tayo nga ay mga tagasunod ng ating Panginoon. Tayo po'y dumako na ngayon sa ating panalangin. Mahal naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng inyong kabutihan at mayamang pag-ibig. Tunay aman Diyos, kayo ang siyang tumawag sa bawat isa amin. At hindi lamang nyo kami tinawagan upang maging inyong alagad na susuguin. Isinugo nyo rin sa amin ang inyong banal na Espiritu upang maghari sa aming mga buhay, manahan sa aming mga puso. At siya ang patuloy na gumawa sa aming mga kabuhayan upang kung magkagayon, sa aming paghayo, siya ang makita at magawa namin ang mga gawaing iniatang nyo sa aming mga balikat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. O banal na Diyos, kami po ay patuloy na nagtatalaga sa inyo at inihiling po namin, Panginoon, ibigay po sa amin ng maraming karapatan. Kami po ay makaganap ng aming mga gawain.
hindi lamang basta po kami sumamba sa inyo, kundi ang kami makapaglingkod din sa inyo. Ang kami makaganap ng inyong komisyon na ibinigay sa amin, na kami humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Narito kami, Panginoon, patungan ng inyong makapangyarihang kamay. Hayaan po niyo, O Diyos, ang inyong kalooban ay mangyari sa aming mga buhay. At kung magkagayon, Panginoon, makapag-iwan din kami ng magandang halimbawa sa mga tao sa aming kapaligiran na tumitingin sa amin. At kami po, Panginoon, ay maging handa na makauwi sa langit na bayan. Salamat po, Ama, sa katiyakan na inyo pong tinugon ang aming mga dalangin. At muli, Panginoon, ang aming pamanhik. Patungan po ngayon ng inyong mapagpalang kamay ang bawat isa amin. Kasama na po ang mga taga-subaybay po namin na sa mga sandaling ito. Kasama po namin sa pananalangin sa inyo. Managana po sila, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong kagalakan, sa inyong mga pagpapala sa araw-araw. Alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli po, mga minamahal mga kaibigan, maraming salamat po. Kami po inyo sinamahan dito sa ating programa, Ang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli po, pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Welcome to IS Graduate School and Seminary. Operated directly by the General Conference, offers master's and doctoral programs, theology, business, and education, a master's of public health. Join the students on this beautiful tropical campus right in the Philippines. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries,
who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Simple question. Do you like Hope Channel? Sergio, I know you do, man. Well, if you like us enough to invite us into your home, why not like us on Facebook? You won't be alone. I like Hope Channel, so I liked it on Facebook. I like Hope Channel, so I liked them on Facebook. I like Hope Channel, so I like them on Facebook. David, they all like us. And if you like Hope Channel too, then like us on Facebook. Go to hopetv.org and simply click on the like button. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.
the people that are sick so they can get better. All around the world, children are praying at 7 in the morning, 7 in the evening, and 7 days a week. I pray for everybody in Haiti that does not have a home. Join the movement in your family today. 777 Prayer Kids.